prayer and fasting. At in-encourage niya rin yung mga magdi-devotion na hanggat maaari is mag-fast. Kahit isang meal o 2 meals. Ayan. So, hindi ko alam sa inyo kung paano kayo nag-fast, pero the best way talaga to start prayer and fasting is condition your mind, focus to God, focus to our Lord Jesus Christ, and then talagang ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat para mapagtagumpayan natin yung ating prayer and fasting. Nagising po ako kanina 3:30. Na-share ko nga kay Romel, 3:30 nagising ako. Tapos mga 4, nag-start na ako mag-pray. Nakipag-usap ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, start ng prayer and fasting ngayon. Sabi ko, huwag niyo akong bibigyan ng kagutuman. Sabi ko, huwag niyo akong bibigyan ng kagutuman. Bigyan niyo lang ako ng kalakasan at kalusugan. Kasi actually, pagka nagsisimula po kasi, nagluluto po kasi kami ng ulam, ako ng ulam. So, warm water, tapos coffee, tapos maya-maya, tinapay. Pero sa biyaya ng Panginoon, talaga pong hindi ako binigyan ng kagutuman. Praise God. Praise God talaga. So, start ng ating prayer and fasting. So, nag-pray na po kami kanina. Day 1 po tayo. Ayan, day 1. So, hindi po yata yun. Mahaba ito, Wally. Parang, ito ba'y sa akin? Wala. Ayan. Day 1, pray for the country and nation. So, binigyan ko lang ng emphasize yung ating bansa, yung Pilipinas, at kinuha ko yung United Nation ng mga bandila. Kasi, pray for the country and nation. So napakahalaga na pinagpe-pray natin yung ating bansa, lalo-lalo na yung ating bansa, importante. At yung mga, lagi naman sinasabi yan, yung mga nasa 1040 windows na bansa, ay ipanalangin natin, lalo na po yung nasa Muslim country. Ayan. So ang ating verse po today, yung pating devotion para sa unang araw nito is nasa Chronicles 29, verse 10 to 11. Ayan. Tagalog at English. Sabi po dyan, sa harapan ng mga tao, tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian, kayo ang dakila sa lahat. Sa English, maganda rin yan. So David blessed the Lord in the sight of all the assembly. And David said, blessed are you, O Lord, God of Israel, our Father, forever and ever. Ayan. Tapos ang 11, yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. Indeed, everything that is in the heavens and the earth, yours is the dominion, O Lord, and you exalt yourself as head over all. So diyan nagsimula yung aking devotion. Ang 3 points na nakuha ko diyan is yung, kung kanina umaga si Kuya Darius is 3 P. 3 P yung kanya. Sa akin is, tama-tama yung kante. Yung you, ayan. Y-O-U, ikaw, ayan. So, may background yan doon sa 1 Chronicles na 28. Ayan, sa 28. Ayan, sa 28. Ayan. Nung binasa ko yung background, kukwento ko na lang kasi ang kinuha ko 2 and 3. Nung binasa ko yun, ang inimpress na una sa akin ni God is, kasi doon, merong minimithi si Haring David na magtayo ng templo para sa Diyos. Tapos, kaya lang ang sabi sa kanya ni God is, hindi ikaw yung magtatayo, kundi ang iyong anak na si Haring Solomon. Ang unang-unang inimpress sa akin dyan ni God, na-share ko lang sa amin sa meeting, na tayo minsan na mga nakakilala sa Panginoon, di ba? Pag unang-una tayong nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang init natin, di ba? Ang init natin. Baka makakita tayo ng puno, gusto nating sharean eh. Dahil doon sa unang-unang, yung sa pag-ibig na nakamit natin. Pero doon sa akin, pinaremind sa akin ni God na, wait lang, teka muna. Pag sa pamilya mo, minsan, una kang nakakilala, gusto mo, lahat ng mga pamilya mo makakilala agad eh. Gusto mo agad makakilala, sige, kailan sharean ko siya. Tapos pag hindi mo na, parang na-disappoint ka, parang hindi ka pinansin, parang nawawalan ka ng gana. Pero dapat dire-diretso yung pag-pray mo. Yung pala, may gagamitin ang Diyos na iba.
Kasi naalala ko yan at pinaalala sa akin si Doc Aldrin. Kasi si Doc, gustong-gusto niya makakilala yung mga kapatid niya, yung mga pamilya niya, pinsan niya. Pero hindi eh. Iba pala yung gagamitin ng Diyos sa buhay ng pamilya natin o sa bansa natin. Dito kasi ang ginamit is si Haring Solomon. Gustong-gusto ko rito, nung nagpatawag pinatawag ni Haring David yung lahat ng mga tao sa Israel. Pinatawag niya, mga leaders, yung mga namamahala ng mga ari-arian ng hari, yung mga anak niya, pinatawag silang lahat. So yan yung background. Sabi diyan sa 2, nang naroon na ang lahat, tumayo siya at nagsalita. Mga kapatid at mga kababayan, matagal ko nang minimithi na magtayo ng isang permanenteng tahanan para sa Kabanatipan na siyang tungtungan ng Diyos nating si Yahweh. Inihanda ko na ang lahat ng kailangan upang maitayo ito. Minsan ganun tayo inihanda natin lahat pero hindi pala tayo ang gagamitin di ba? Number 3, ngunit sinabi sa akin ng Diyos na hindi ako ang magtatayo ng templo para sa Kanya sapagkat ako isang mandirigma at may bahid ng maraming dugo ang aking mga kamay. So yan yung pinaka-background. Tumayo siya, nanawagan siya, kasi ang ano natin is nation and country. So magtatayo si Haring David ng templo ng Panginoon, nanawagan siya ngayon. Ito, napakaganda. Makinig kayong mabuti dyan. Ayan. Yours, letter U tayo, U, letter Y tayo. Yours, O Lord, greatness. Number 1, greatness. Kadakilaan. Nung binabasa ko yan, na-remind sa akin agad si Michael Jordan, pagdating sa greatness, di ba? His greatness, parang Air Jordan, parang mga ganun. So, ang na-remind sa akin agad na yung greatness, hindi yan sa tao. Yours, O Lord. Sabi ni Haring David, di ba? Yung prayer niya, yours, O Lord, is greatness. Ibig sabihin, yung greatness sa Panginoon pa rin ang galing. Yung power at yung glory. Ito, nung binasa ko rin to, ang inimpress naman sa akin ng Panginoon dito, di ba, ako kasi madalas, dati, pa nagdadasal ako, Lord, pagkatapos kong magdasal, ang sasabihin natin sa huli, Lord, ibinabalik ko sa iyo ang kapangyarihan, ang kadakilaan, ang kaluwalhatian. Pag ibinabalik, meron kang kinuha. Wala naman tayong kinukuha sa Panginoon Di ba? So, sa akin lang po yan hindi ko alam yung sa iba nagpe-pray. Parang nangusap sa akin ng Panginoon na sa Kanya nga yours, O Lord, yung greatness, yung power, yung glory, sa Kanya nga yun Ano ibabalik ko sa Kanya? Di ba? So, dapat pala is, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, in Jesus' name we pray, Amen. So, yun yung isang inimpress sa akin. Sa akin yun hindi ko alam sa bawat isa sa inyo, baka kasi may mga nagpe-pray ng gano'n, ma-offend. Hindi po. Sa akin po yun, nangusap ang Panginoon. Victory. Even yung victory, yung katagumpayan, lalo na sa mga gawain natin sa Panginoon. Pag may mga gawain tayo, tuwan-tuwa tayo, pag nagtatagumpay tayo, di ba? Na maraming dumalo, naka-attend, at natapos yung gawain ng tagumpay. Sa Panginoon pa rin po yun. At alam naman po natin yun, ginagawa naman po natin yun, binibigay natin sa Kanya yung talagang papuri dahil siya talaga ang may gawa ng lahat ng bagay. Majesty, yan, karangalan. Even dominion, yung dominion, hindi ko makuha sa Tagalog Sinesearch ko. Lahat ng nasa langit at lupa ay sa iyo maging mga kaharian. Head over all, ayan, pinakadakila sa lahat, nataas na pangulo sa lahat. Kanina, doon sa devotion ni Kuya Darius, ang sinabi niya ay sovereign. So dito, sa pag sinabing, yours, O Lord, God is the owner of everything, in heaven, in earth. So sovereign talaga ang ating Panginoon. Sabi nga sa awit 24:1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Yours, O Lord. Alam naman natin yun, ina-acknowledge naman natin na talaga ang lahat ng bagay ay galing sa Panginoon, mula sa Panginoon, at wala tayong magagawa doon. Di ba? Tatanggapin natin yon kasi yun talaga ang katotohanan. So yan, why? Yours, O Lord. Sovereignty and God is the owner of everything. Yung sa opo, obedience, ayan. Ito, maganda tong obedience na to Ayan, sabi diyan, nung nagpatawag na po si Haring David
ng pagpupulong, ang bawat lipi po, ang bawat pinuno ng bawat lipi ay nagpunta po. Maging yung mga naglilingkod sa hari, katiwala ng mga ari-arian, may tungkulin sa palasyo, yung mga matatapang na lalaki at mahusay na mandirigma ay pumunta. Sumunod. Sumunod. Tayo po kaya, ano po ba yung prayer natin is nation and country? Sumusunod po ba tayo? Baka sa simpleng traffic light, hindi po tayo sumusunod. O marami po tayong hindi sinusunod. Saan po kayo nakatira? Sa bahay nyo. Pag sa ibang bansa, pag nagtapon ka ng basura, mahuhuli ka. Dito sa Pilipinas, bayan natin to, tinatapunan natin ng basura. Hindi tayo makasunod. Simple obedience. Dito po, napakaganda. Sabi yan, sa 1 Chronicle 29, 3, 5, and 7, hindi lang yan. Pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na sa gawain ito sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. Kasi magtatayo nga ng templo ng Diyos. So yung obedience, sinimulan mismo ni Haring David. Obedience. Simpleng obedience. Pag sinabi ng hari yun, pag sinabi ng mga leaders natin, every fourth Saturday of the month, collapse ang lahat ng D group. Attend kayo ng usapan lalaki. Attend kayo ng wow. Matin ba ate? Obedience. Obedience. Hindi po tayo nakasunod. Tapos sabi niyan sa 5B, sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay kay Yahweh? In reality po, minsan tayo dito, sa ating bansa, nahihirapan na tayo. Sa community, nahihirapan tayo. Eto, yung maliit lang dito, nahihirapan pa eh. Yung pagsunod lang dito hindi makasunod eh. Di ba? Pag merong sinasabi, hindi tayo makasunod. Pero obedience eh. Obedience eh. Yun yung wala minsan sa atin. Alam niyo po, hindi ko lang pinakita dyan eh. Nung Sunday, obedience. Na-question na tayo dati, yung baso, CCF, dun saan nakalagay, obedience. Nung linggo, meron sa CR na may baso ng CCF, kinuha ko ng picture. Hindi ko lang pinakita dito eh. Obedience. Asan yung obedience natin bilang mga Kristiyano? Bilang mga followers of Jesus Christ na sinasabi natin. Tapos may nakalagay pa, may nakatatak pa CCF. Kaya tayo, obedience. Paano mas maniniwala sa atin? So, ang sinasabi diyan, kusang loob na pagbibigay. How about your tithes? Ako, inaamin ko po, mga lately, last year, talaga pong ganyan-ganyan ako sa tithe po, talaga. Kasi, nandun yung problema. Pero nung isang araw, hindi ko alam kung may nag-devotion o nabasa ko, muli po akong pinaalalahanan ng Panginoon about tithes and offering. Pinaalalahanan po niya ako. So, humingi ako ng tawad kasi hindi ako nakakasunod. Hindi ako nakakasunod. Kasi mas inuuna ko yung pangailangan namin kesa dun sa tithes. Pero niremind ulit ako at naalala ko yung sinabi ni Pastor Eddie na unahin mo ang Panginoon, bahala sila. Bahala si God yan. Basta unahin mo ang Panginoon. At truly enough po, nung nag-tithes po ako, meron po akong natanggap na 2 blessing sa aking GCash. Blessing talaga. Kaya yung pagsunod talaga, napakaganda po ng pagsunod. Ako po yun sa akin po yun hindi ko po sinasabing gawin nyo. So, yung 7A po is kusang loob silang nagbibigay. Kusang loob. Ang puso po ang tinitingnan ng Panginoon. So yung pagsunod po sa Panginoon, napaka-importante po yun. Sa simple instruction na po ng mga leaders natin dito, minsan kinokontra pa, minsan nakakamali pa, hindi pa sumusunod. Simpleng instruction lang po. Kung talagang po tayo ay mananampalataya at followers ng ating Panginoon, dapat po susunod po tayo.
Kung magkamali man po yung mga leaders natin, si God po ang bahala sa kanila at pananagutan po yun nila sa Panginoon. Di ba? Ito lang po, itong ating prayer and fasting. Oh, ano ba yung priority mo? Ano ba yung gagawin mo? Susunod ka ba o hindi? Napaka-importante po ng pagsunod. Okay? Last po is yung U, as in unity. Ayan, ito, napaka-importante rin po ng unity. Yan po, nakakagulat, nung nanawagan po si Haring David, ang lahat po ay pumunta. Nang naroon na ang lahat. Ang ibig sabihin, pumunta po lahat yung mga Israelites. Lahat po sila. At tumayo siya at nagsalita. Kasi doon po sa ating outline, tinatanong po doon, bakit ganun yung prayer ni Haring David? Bakit punong-puno siya ng pasasalamat, nagpapupuri sa Panginoon? May nangyari kasi yun. At yun yung istorya sa 1 Chronicle 28, verse 1 to 8. Nandyan po yan sa inyong mga booklet. Basahin nyo po. At in-explain pa po yun, in-expound pa po sa 1 Chronicle 29, verse 1 to 10. Ayan. So pinaliwanag doon. Kasi nung nanawagan siya, nagpunta po lahat. Unity. Nagkaroon po sila ng pagkakaisa. Pagkakaisa na pumunta lahat. At hindi lang po yun. Sa 1 Chronicle 29, verse 1 to 10, ang dami pong na nagbigay. May mga ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, marmol, at kung ano-ano pa po na mamahaling mga hiyas na binigay para po sa pagtatayo nun. Tayo po kaya, ano po kaya yung kaya nating ibigay? Naisip ko nga, Kuya Mer, yung ating lilipatan doon kung i-allow ng Panginoon na matuloy, at i-announce dito, may magbibigay kaya? May magbibigay kaya? May kusang loob kaya na magbibigay? Kasi naalala ko, yung CCF main, di ba, nung araw, pinanghihingi yung CCF main, di ba? Siguro nakapagbigay naman ako ng mga 8 pako. 8 pako. Kaya pag pumunta ka, ibig sabihin, yung kusang loob nating pagbibigay, yung pagkakaisan natin, lahat. Kasi pag nagkakaisa tayo, maganda po. Unity. Isang halimbawa na lang po, sa home fellowship natin, nananawagan po tayo ng mga volunteers dahil napakarami po nating ino-open na home fellowship. So unity, napaka-importante po niyan, unity. Kami ni Kuya Rene, marami kaming pinagdaanan nito, pero nakikita nyo, nandito pa rin kami. Kasi nakapokus kami sa Panginoon at yung unity. Sa grupo, unity. Kahit anong naririnig mo, kahit anong sama ng loob mo, nangyari sa akin, pag tinatanong ko ang Panginoon, Lord, bakit ako? Bakit ganun? Ang laging sinasagot sa akin ng Panginoon, bakit ako? Bakit ako? Napako ako sa krus, wala naman akong kasalanan. Napaka-importante ng unity, lalong-lalo na po dito sa atin. Kasi nandun po yung katagumpayan sa unity na yun. Siyempre, sa tulong ng ating Panginoon. Ang sabi po sa 1 Chronicle 29:9, masayang-masaya ang mga tao. O kita nyo, pag may unity, masayang-masaya ang mga tao. Masayang-masaya tayo lahat kung meron tayong unity. Sa kanilang mga kusang loob na paghahandog kay Yahweh at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Yan po yung laman ng prayer ni Haring David. Nag-uumapaw na puso dahil po sa pagsunod ng mga tao at sa pagbibigay nila at sa pagkakaisa nila. Kaya po nag-uumapaw yung panalangin ni Haring David. Yan. Oy, tapos na tayo. Ano po yung ating i-meditate sa pag-uwi po natin? Ayan, i-meditate po natin. Ano ba yung konteksto ng panalangin ni Haring David? Ano ang nilalaman ng panalangin ni Haring David? At ano ang napansin mo sa kanyang panalangin? Siguro naman po kayo, nananalangin po kayo, basahin niyo po iyan ng paulit-ulit at makikita niyo, mangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa inyo. Kasi kung sa akin, iba po yung inimpress ni God. Kay Kuya Darius, iba yung inimpress ni God. Sa lahat po sa inyo, iba po yung i-impress ni God patungkol po dyan sa panalangin ni Haring David. Ayan. Okay.
Diyan po kasi sa panalangin na yan, makikita po natin na He acknowledge that God is sovereign, God owns everything, at nag-uumapaw ng kaligayahan sa kanyang puso dahil sa inatang ng Diyos sa kanyang angkan. At ang pagsunod o pagkakaisa ng mga tao, sana po ganun din tayong lahat. In application, nakalagay po dyan, huwag nyo na pong sagutin. Tatanong ko lang, how is my prayer life with regard to interceding for my country and the world? Paano po ba kayo tumutugon sa pananalangin sa ating bansa? Tuwing may prayer and fasting lang po ba tayo nananalangin para sa ating bansa? O tuwing matatapat po sa Thursday ang Intercede Daily, yung pong nation, tsaka lang po tayo nananalangin. Ang sabi po ng Panginoon kay Abraham, ang sino mang magpala sa iyo, pagpapalain ko. Abraham is an representative ng Israel. So mga kapatid, sana po mas maigting pa yung ating pananalangin pagdating po sa ating bansa. Okay? Sa ating bansa. So hindi ko po alam kung paano ang prayer life nyo, and hopefully by God's grace, maging eye-opener po ito sa atin na talaga pong ipanalangin natin ang ating minamahal na bansa. And last, in what way can I represent God wherever He was placed me? Kahit saan po tayo dali ng Panginoon, dapat po i-represent talaga po natin siya. Sa mga kapitbahay natin, anong klase ba tayong kapitbahay? Nakakalugod ba sa Panginoon yung ginagawa natin? Sa community, dito sa Nayon Chinoy, na-represent ba nating mabuti ang Diyos o hindi? O pag dito lang sa Galilee Hall, doon na lang natin na i-represent ng mabuti ang Diyos, pero paglabas, wala na po. Sa local government, napaka-importante po niyan. Kaya nga po ang prayer natin is mag-raise up lagi ng mga godly leaders ang ating Panginoon. Sa ating city, sa workplace, or sa school. Ibig sabihin lamang po mga kapatid, i-represent na po natin ang Diyos ng tama. Nandito na po tayo Huwag na po nating sayangin yung pagkakataon na ihayag ang Panginoong Hesus sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. At mismong tayo po, makita po sana natin sa atin yung buhay na talagang followers of Jesus Christ in speak, in heart, at yung sa pamumuhay din po ng bawat isa po sa atin. Okay, so yun lamang po at pumunta na po tayo sa ating prayer time. Ayan, sorry po. Nawawala. Sorry. Ayan, prayer time na po tayo. Katulad po ng dati, magpa-plus pa rin po dito sa screen. So, huwag po kayong pimikit kasi pag pimikit po kayo, hindi nyo mapag-pray yun. Dumilat muna po kayo, basahin nyo, tapos pag-pray nyo. Tapos pag-plus po uli, dilat, and then pray po uli. At meron po palang mga prayer request kayo, na binigay po namin kayo ng papel. Kung may prayer request po kayo, isulat nyo po doon yung lahat ng mga gusto nyo ipag-pray, at tapos ilagay nyo po doon sa box at ipag-pray po natin. Tama po kayo rin no? Okay, so mag-pray na po tayo at mamaya i-close ko po sa prayer. Thank you. God bless.